time. Meron pa rin, no? Pero mas tolerable na siya kumpara dun sa dati na maluwag pa lang yung sliders natin. Kung mapapansin nyo rin, sa sobrang vibrate niya, bumababa yung side mirror natin dito sa kanan. Kaya pala parang, ayun, no? Parang kaya pala hindi siya kamukha nitong maluwag. Ito kasi masikip eh. Ayun, no? Sumasabit yung gloves ko minsan. Kasi, ayan, no? Ganun na siya kaluwag kasi nga dahil dun sa vibration. Dahil dun nga sa pangyayaring yun, ewan ko na kung anong gagawin natin eh. Nawawala yung tripod ko. Hindi ko alam saan nilagay ng anak ko. So, patong ka na lang dyan. Ito na yung mga bar ends natin na testing natin. So ito yung itsura ng end product. So ito yung nasisira pag tinatanggal. Kasi ito naglalak siya dun sa handlebar. So pag tinatanggal yan, pinupukpok palabas yun eh. So mabibend to. Hanggang sa ma-deform na to, hindi mo na mababalik. Guys, welcome back na naman sa panibagong vlog. Namiss ko mag-vlog, no? Matagal ko hindi nag-vlog eh. Kasi, balak ko na nga hindi mag-vlog eh. Dito yung intro natin, no? Nakapag-exit na ako lahat-lahat. May dadaanan kasi tayo dito. Meron lang akong isushoot na para sa isa pang video. So ngayon, yung lakad natin is dalawang lakad siya eh. Dalawang lakad para... Dalawang video, isang lakad. Hindi ko alam kung paano ko pagtutuglungin yun. Kasi pag nagre-record ako, kung paano siya nag-start, ganun siya matatapos eh. Hindi ko ngayon alam kung paano ko yung sisingit yung isa pang video na hindi naapektuhan yung isa pang video. So ito. Dito tayo kasi ayan o. Ang ganda ng tulay na yan eh. Meron lang tayong i-record dyan saglit. Doon tayo sa kabilang lane. Yep, yeah. Ayan o.
Ang ganda, di ba? Saglit. Ay, may mga sumunod pa. Nahiya tuloy ako. Ay. So natapos na yung tinitik kong isa. Ay. Saka natin pag-usapan yung vibration. So yung nirereklamo kong ma-vibrate, so it turns out kulang pala ng higpit yung sliders ko. So after natin siyang mahigpit, actually di ko pala kailangan talaga tong bar end na to, kaya parang dumagdag lang yung gastos ko. Dahil yun nga, bumili tayo ng bar ends, which is sa WeBike pa, and unnecessary purchase siya eh. Kasi kung nahigpitan ko lang ng tama yung slider, sana bakit may aso sa gitna? Huh? Are you pregnant? Ay hindi, mataba ka lang. Anyway, di na sana ako bumili ng bar end kasi hindi naman siya kailangan, kasi nga may bar end naman na tayo. Pero okay lang din na nakabili tayo kasi mas mukhang proper yung itsura ng build natin. Kasi OEM eh, kasi pang CBR nga to. So mukha siyang stock, buong clip-on stock, diba? So yung sa sliders, i-check nyo na lang yung sa inyo kasi baka kulang pala ng higpit kaya merong vibration yung handlebars nyo. So ngayon, sobrang tolerable na siya. Na-try ko siya ng high speed, na-try ko siya ng low speed. Yung vibration niya, very minimal na lang siya. Pero meron. Hindi naman natin matatanggal yun eh. Pero konting-konti lang. Na hindi siya masakit sa kamay tulad nung nare-reklamo ko nung nawalan nga ako ng gana sa bike. Nung nawalan ako ng gana kasi sa bike, yung vibration niya nun, sobrang hindi mo na mahahawakan yung manubela sa sobrang vibrate. Kaya maselan ako sa vibration kasi nung naka-crash guard ako, tas tama yung mga bolts, nahigpitan namin sila ng tama, wala talaga siyang vibration eh. So nag-umpisa ako sa CB na walang vibration. Pero after kong magpalit ng sliders, nagkaroon siya ng vibration, which is malayo from nung naka-crash guard ako, diba? Ikaw bilang rider or bilang ikaw ang may-ari ng motor, mapapansin mo yun at may ilang ka, wala kang peace of mind. Kaya nawalan ako ng gana, parang nawalan ako ng peace of mind sa motor ko kasi karoon siya ng vibration, parang may mali eh. Kaya ako nasabing parang may mali kasi nga nung hindi ko pa nahigpitan ng maayos yung slider, halimbawa naka third gear ka, tapos pag gas mo, pag bitaw mo, yan, ganyan, ganun. So pag arangkada mo ng konti, tas bitaw mo ng gas, may mararamdaman kang parang nauuntog siyang ganun. Kasi yung pala, yung engine ko, tsaka yung engine support ko sa chassis, kulang pala siya, kulang siya ng higpit. So umaalog yung mismong engine. Yung nagkukos ng vibration is yung pag-alog ng engine. Kasi nga, hindi nahigpitan ng maayos yung slider. May motor sa likod ko. Dumadaldal pa man din ako. Sorry kuya. So after namin siyang mahigpitan ng tama, yun o, kahit anong arangkada ko, wala na siya. Yan, matagal-tagal ang stoplight. So anyway, na-resolve na natin yung dun sa vibration ng engine natin. Kasi nga, yung sliders ko, which is ito, nga, hindi naman siya umaalog. Kala ko umaalog siya. Pero yung sliders ko nga, is kulang lang siya ng higpit. Yun lang pala yun.
Kahit anong hataw ko ngayon, sakto na lang yung vibration niya eh. Hindi na siya masakit, tolerable na nga. Masarap na ulit mag CB eh. So may mga lakad nga pala yung kagrupo natin sa Clark. Hindi tayo nakasama kasi late ako nagising. Kaya nag solo ride na lang ako ngayon. Pero okay lang din kasi para nasasanay ako ng solo ride. Yeah, mag-isa, magkakape. Tapos sira yung daan. Sira yung daan. Sakto ba alis na daw? Pwede ko ilipat yung bike. Lipat ko ba? So hindi ko pala alam kung paano ko tatapusin yung video, no? So habang nagko-cold start tayo, pagsama ko na lang siguro yung dalawang video. Yung sinabi ko kaninang hiwalay. So meron kasi akong nakuhang steering damper. Ay, underbelly, ayan. Underbelly siya na mura. Hindi siya yung tig 9,000. Nasa 2,500 lang yan. Nakuha ko sa Shopee. Pero quality, hindi ko alam yung quality ng 9,000 eh. Pero yung looks, mukha naman siyang OEM. Kaya siya na in-order ko. Laking tipid eh. Halos 6,000, 7,000 din. Yung link ilagay ko siguro sa description. Pero ipakita ko na rin. Dali nga. Paalam muna ako. Ikot muna tayo dahil na-miss kong magmotor. Habang naghahanap ako ng pupuntahan, pakita ko muna yung video ng instalasyon nitong belly pan. Remove the drain stay as shown. Dami niya palang kinakalas. Pero nagawa ko naman na yung step 1. Ito, tatanggalin mo itong mga nasa drain. Kaso, nasa step 2 na ako. Ang dami. Dito ko na tatapusin yung vlog dahil may tunnel dito. Pwede tayong bumomba.